Ibinunyag ni Chantal Anicoche, isang Filipina-American na nagpapakilalang aktivista sa mga sundalo kung ano-anong grupo ang nagdala sa kanya sa Pilipinas at nagtulak sa kanya na sumali sa komunistang teroristang grupong New People's Army o NPA. Ayon sa Philippine Army, kusang sumama si Chantal sa tropa para magpagaling sa ospital at ibinahagi ang impormasyon kung paano gumagana ang mga illegal recruiter at operasyon ng mga makakaliwang grupo. Taliwas ito sa pahayag ng NPA na siya ay ikinulong at tinorture. Si Almar Forzuelo sa report. Si Chantal, there's no reason for us to keep her kasi hindi naman natin siya dinitain in the first place. Ito ang binigyang linaw ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa eksklusibong panayam ng SMNI News kaugnay sa isyu na ibinabato ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF laban sa mga tropa ng pamahalaan. Sinisigaw kasi ng mga makakaliwang grupo na palayain si Chantal Anicoche, ang Filipina-American na na-rescue ng mga sundalo malapit sa pinangyarihan ng bakbakan ng NPA at tropa ng gobyerno sa Abra de Ilocos Occidental, Mindoro nitong nakaraang buwan. Ayon kay Colonel Michael Aquino, tagapagsalita ng 2nd ID ng Philippine Army, kusang sumama si Chantal sa tropa ng militar upang magpagaling sa ospital ng mga sundalo, taliwas sa mga pahayag ng komunistang grupo na tinago, kinulong at tinorture umano ito. Una-una, this is a victory of the Filipino people. It's a victory of peace and freedom. It's a victory of truth. Nakita natin. Kasi ang sabi nila is release Chantal. Una-una, there's nothing to release kasi hindi naman natin siya dinitain. Balikan natin si Chantal ay nag-volunteer siya dito sa ating hospital para magpagaling. Nag-sign siya kasi we need that also ng isang manifest of undertaking signifying her intention na gusto kong magpagamot dito sa hospital. So nabigyan siya ng gamot, proper care. Even the psychosocial processing na kailangang ibigay sa kanya, binigyan din natin. Binigyang diin ni Colonel Aquino na ang kabutihan na kanilang ipinakita sa isang individual na tumutuligsa sa gobyerno dahil sa maling ideolohiya ay hindi propaganda. Katunayan, maging si Chantal ay maganda din ang ipinakita sa mga sundalo. Labis din ang pasasalamat ng mga magulang ni Chantal dahil sa atensyon at pag-aruga nila sa kanilang anak. Maganda ang pinakita niya dito sa atin and we commend that. Even the family. In fact, nagbigyan nga ng letter yung nanay na pinablish natin. Nag-request tayo ng permission para sabihin. Kasi dapat malaman nila. No? Sabihin nila propaganda. Hindi siya propaganda. It's the truth. Na kailangang sabihin. Para walang masabi itong kabilang grupo na patuloy na nanggagamit, na dinadala yung ating mga anak sa karahasan. Sa ilang araw na pamamalagi ni Chantal Anicoche dito sa loob ng kampo ng 2nd ID, ibinahagi nito sa mga sundalo ang ilang mga impormasyon na nagkokonekta sa mga illegal recruiter at kung papaano nga ba gumagana ang operasyon ng mga makakaliwang grupo. Mga impormasyon na nagpapatunay sa mga maling gawain ng CPP-NPA-NDF. Meron siyang mga nasabi. Meron siyang mga naikwento. Hindi naman natin siya finorse para magkwento. Pero in the process of interaction, may mga nasabi siya. Una-una, meron siyang, dineclare niya yung kanyang notebook na andun nakasulat yung mga ginawa nila doon. No? At napagalaman natin na yung mga tao at organization na nagdala sa kanya dito, no? Siya ay membro ng migrante at pagdating niya dito, hinan-over siya sa karapatan. No? So, diyan ang istorya natin. Ang karapatan, sila ang nagdala sa Mindoro sa kanya. So, iyan yung mga nakuha natin. Hindi lang siya. Andyan si Stephanie Burinaga na yung kanyang nanay ay nagpa-interview. Andyan din yung nanay ni Jerlyn Rodora. No? At sila ang nagsabi. Kasi may mga pictures na pinakita sila na andun. No? Andun. Kaya andun si Representative Rene Coe kasi doon sa picture, magkakasama sila doon. Dagdag pa ni Colonel Aquino, kung meron mang mabuting nangyari kaugnay sa insidente, ito ay nakita ng milyon-milyong Pilipino kung gaano iniingatan ng Philippine Army ang buhay ng isang Pilipino, taliwas sa mga pahayag ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. The reason why
yung mga netizens natin, yung Filipinos natin, nakasubaybay ng case ni Chantal, nakita nila kung paano inalagaan siya ng Philippine Army. Pagpapatunay na ang Army natin ay naniniwala sa international maritime law at human rights. Okay? Lahat ng pinablish natin ay makatotohanan. As compared sa mga pinalabas ng kabilang grupo. Ano ang pinalabas nila? Tinorture natin si Chantal, na nasa custody siya, na illegal detention siya. No. So, the Army is an organization whose work is anchored on truth, and you can never defeat the truth. Sinabi pa nito na humihina na ang puwersa ng komunistang grupo dito sa Pilipinas, kaya kahit sa ibang bansa ay itinutulak nila ang kanilang mga naratibo para makapang-recruit. Gusto nating sabihin sa kanila ngayon na ang nangyayari dito sa Pilipinas, natatalo na sila. Natatalo sila sa naratibo dito ngayon. So anong estratehiya nila? They go abroad. At doon sila nagkukwento ng kanilang dating kwento na hindi na tinanggap ng Pilipino. Pero ngayon, since kulang ng research, yung mga parents, mga Filipino parents doon sa abroad, ay hindi nila yan alam. So, again, sa mga magulang na nasa abroad, check natin kung sino yung mga kasama ng ating mga anak, especially doon sa schools, kung sinong organization ang sinasama ng inyong mga anak. Andyan na sila. Kung sino yung mga naingay na organization, sila na yun. Sino ba yung mga organization na maingay? Si Bayan USA, si Migrante International, si Karapatan. Sila yung mga iingay. Mula dito sa Tanay Rizal, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMN